At ang title po natin ngayon ay Exceptional Favor Through the Resurrection. Exceptional favor, isang mataas na pabor galing po sa Diyos dahil po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ang resurrection po ni Jesus Christ is not just a historical event na parang alam po natin every year, parang once a year, this is a moment that we celebrate the Resurrection Day. So hindi lang po siya historical event, kundi it is the turning point of all eternity. It is the turning point of human destiny, okay? Alam niyo po ba, yung resurrection po, muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, ito po ang nagpabago ng destiny po natin, okay? Ito po ang pwedeng magpabago ng kwento ng buhay natin. Especially those people who believe in the Lord, who accepted Jesus Christ as personal Lord and Savior. It is the ultimate demonstration of God's exceptional favor toward us. Tingnan po natin mamaya, pag-aaralan po natin anong exceptional favor ang atin pong nakamtan because of His resurrection. Kasi nga po mga kapatid, Jesus did not just die for our sins, but He was resurrected. He rose to give us a new life. Pwede po ba natin sabihin new life? Tayo po ay nagkaroon ng buhay na panibago, a new start, okay? Dati po we are doomed to hell. Lahat po ng mga tao, padaos-dos na po sa impyerno. Pero meron pong malaking twist na nangyari dahil binayaran po ni Jesus ang ating mga kasalanan. At hindi po period yung kanyang kamatayan, kundi po ito po parang binigyan po tayo ng exclamation point. Muli po siyang nabuhay sa mga patay. And we are declared justified. Pwede po ba natin sabihin justified? So tayo po ay napawalang sala at inilagay tayo ng Panginoon into a new standing because of His grace. Tayo po ay napatawad and we are favored, not just rescued, but we are raised. Tayo po mga kapatid ay muling ibinangon ng Panginoon. Hindi lang po tayo nakatanggap ng kapatawaran at hindi lang po tayo iniligtas. So sa araw po na ito, we will explore what it means to walk in that favor. Ano po ba yung exceptional favor po na yan na dapat po nating lakaran at nilalakaran sa kasalukuyan, and how the resurrection change our position before God. And number one po natin, the resurrection is the seal of God's favor. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon, ang pagkabuhay ng Panginoong Jesus, ito po ang nagbibigay ng confirmation sa kanyang pabor na gustong ibigay po sa atin. Ito po ang pinaka-selyo, or pwede natin sabihin pinaka-resibo. Ang pagkabuhay ni Jesus ay patunay na tinanggap ng Diyos ang kanyang sakripisyo, at dahil dito ang pabor ng Diyos ay malayang dumadaloy po sa atin sa kasalukuyan. Romans 5:1 and 2. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. Alam po ninyo, kung nagbabasa po kayo ng Bible po ninyo at nabasa po ninyo ang Book of Romans, marami po kayo may encounter po dyan na salitang therefore. Pwede po ba sabihin natin therefore? Ano po sa Tagalog ang therefore? Kaya nga. O kaya po pwede natin sabihin dahil dito, okay? So may pinagbuhatan, merong pinanggalingan kang kalagayan, tapos biglang ang Bible dito po sa teaching po sa Romans, biglang gagamit po siya ng salitang therefore. Yung therefore para siyang pangtawid, pangtawid na salita sa isang kalagayan papunta sa isang panibagong kalagayan. Kaya po napakahalaga ng salitang therefore. Dito po sa verse na to, ginamit po yung salita na yan, Romans 5:1 and 2. Therefore, since we have been justified through faith, tayo daw po ay pinawalang sala dahil sa ating pananampalataya, we have peace with God. Sabihin nga po natin, peace with God. Okay, meron tayong kapayapaan mula sa Diyos, okay?
Meron din tayong pakikipagpayapa sa Diyos through our Lord Jesus Christ. Pero alam niyo pa, bago nangyari ang therefore, sa Romans 5:1 and 2, meron pong naunang therefore. Ang nauna pong therefore ay Romans 3:20. Ang kabisado po natin dyan ay Romans 3:23. All have sinned and fall short of the glory of God. Tama po ba? Kabisado po natin yan sa po natin, sa bridge illustration, malamang memorize po natin ito. Pero before Romans 3:23, that all have sinned and fall short of the glory of God, meron pong Romans 3:20. Sabi po sa Romans 3:20, therefore no one will be declared righteous in God's sight. Iba, parang ano po ito, malungkot na balita, di ba? Malungkot na balita, sabi, no one will be declared what? Righteous. Wala daw kahit sino man na madideklara, maipapahayag na matuwid. Kasi nga po, ang tao ay nagkasala, okay? Tayo po ay makasalanan. So therefore, wala naman po talagang declaration ng righteousness. Especially, kung dahil sa pagsunod sa kautusan, yung ituturing na ating obedience to the law, alam po ninyo, we fall short. Hindi po tayo talaga makakatawid, okay? Hindi tayo mapapabilang na righteous. Pero, bigla pong Romans 5:1 and 2, therefore, since we have been justified, so sabi, hindi po tayo mapapabilang na righteous because of our sins, but Romans 5:1 and 2 declares us that we have been justified through faith. Dahil sa pananampalataya po natin sa Panginoon, tayo po ay pinawalang sala. The cross dealt with sin, okay? Sa krus, inako ni Jesus ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Okay? Kasama po tayong lahat, mga kapatid. Ang kanyang dugo ang naging pambayad sa ating mga kasalanan. Makikita po natin yan, Romans 3:25. Ang kanyang kamatayan sa krus, pagkapako niya sa krus, alam po ninyo, inako po niya ang lahat po ng sala ng tao. Pwede po ba natin palakpakan at purihin ang Panginoon? Dahil po, napakaitim ng ating kasalanan. We are guilty of sinning against God. He was offended, pero alam po natin, mga kapatid, namatay po siya sa krus. Pero hindi po hanggang krus lang, mga kapatid, ang kwento ng pagtubos po sa atin. Paano po natin malalaman na nalubos ang pagtubos sa atin ng Panginoon? Because after 3 days, He rose from the dead. Siya po ay muling nabuhay. Sabi ko nga po, sa atin po mga punctuation sa English grammar, nilagyan po niya ng exclamation point, okay? Yung pong kanyang kapanganakan, pagsilang, yung pong kanyang pagkapako sa krus, kama lang po yan, mga kama, kuwit. Ay, yung pong kanyang pagkalibing, yan po ay kama lang po yan, wala pa pong period. So binigyan po yan ng exclamation dahil po sa kanyang resurrection. So, salamat po na hindi po natapos ang kwento doon po sa krus. Ipinakita po sa atin ng Diyos ang lahat ng pabor na dapat po tayong manalig at ipagkatiwala ang lahat po kasi siya ay muling nabuhay. And everything else that He said in His Word is true. Hindi po kaya pong baliin po ito, mga kapatid, kasi nabuhay po siya ulit eh. At yun po yung claim mismo ni Lord Jesus Christ na siya po ay muling babangon, muling mabubuhay, at ito po nagbigay po sa atin ng pag-asa. At ganoon din po, mga kapatid, ang resurrection is the proof of acceptance. Ang muling pagkabuhay, ang selyo ng langit sa ginawa ng Panginoong Hesus. Ito po ay katanggap-tanggap, yung kanyang binigay sakripisyo doon sa krus, at ito po ay sapat. Sabi ko nga po kanina, parang siya nagsisilbing resibo. It is done, mga kapatid, it is done. Ito po ay sapat na, tapos na po, mga kapatid, bayad na ang lahat ng ating kasalanan. Salamat po sa Panginoon. Alam po ninyo, yan po talaga yung climax na nangyari na inaalala po natin, siya ay muling nabuhay.
Alam po ninyo, masarap mapatawad. Tama po ba? Masarap yung makaramdam ka na pinatawad ka. Halimbawa, dito sa hukuman po natin sa lupa, nagkasala ka, ang pwedeng sabihin na hatol sa atin ay pagkakulong ng habang buhay dahil sa dami-dami at patong-patong nating kaso. Pero pag harap mo sa hukuman, pinawalang sala ka. Okay? Ang sarap ng pakiramdam noon, mga kapatid. Pero hindi ka na guilty sa iyong kasalanan. Pero kahit po saan ka pumunta, wala nang tumatanggap sa iyo ng trabaho. Tapos yung lahat ng kaibigan mo, you don't feel accepted. Anong pakiramdam po ninyo, mga kapatid? Masarap, naka-receive po tayo ng kapatawaran. Okay? Wala na po tayo, wala na pong hatol sa atin. Pero hindi ka tanggap ng family mo, hindi ka tanggap ng mga kaibigan mo, hindi ka mapasok sa trabaho, tawag sa atin noon ay ex-convict. Tama po ba? So walang favor po doon, mga kapatid, kung tayo ay napatawad lang. But because of the resurrection of Jesus Christ, ito po, mga kapatid, lalong ipinamulat po sa atin yung grace na ibinigay po sa atin ng Panginoon, and the favor flows freely. Ang resurrection po, mga kapatid, tayo po ay tumatayo ngayon. We stand not in guilt. Wala po yung guilt kasi pinatawad na po tayo. Not in shame. Wala na po yung kahihiyan. Pero ang sabi nga po ni Paul sa Romans 5 na binasa po natin, we have access by faith into His grace in which now we stand. Ang tinatayuan po natin, mga kapatid, ngayon ay grace ng Panginoon na ibinigay po sa atin. We are now standing in the grace of God. Hindi po tayo nagmamakaawa, mga kapatid, no? Actually, kasi yung grace, hindi, biyaya po talaga yun ng Diyos, biyaya sa atin. Hindi naman po talaga natin na nahihingi po yan, pero ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon kahit hindi po tayo karapat-dapat. So, hindi lang po tayo nakaligtas sa kapahamakan, kundi pinalitan ng Diyos ang atin pong lugar. Dating hiwalay, ngayon ay malapit po tayo sa Diyos. Dati po tayo ay mga alipin, pero tayo po ngayon ay mga anak. Dating mahina, ngayon ay may pabor po tayo sa atin pong Panginoon. Now we stand in God's favor. Tumatayo po tayo sa pabor ng Panginoon. To stand in grace, alam po ninyo, mga kapatid, ibig sabihin yan, we live under a constant flow of God's favor. Hindi lang po ito, mga kapatid, occasional. Hindi lamang po tuwing darating po ng ang Holy Week, okay? Para may special na pabor. Minsan nagbibiro po ako. Kasi nga yung iba sabi nila parang may anting-anting kayo kasi kahit sino po makakausap ko, sabi parang walang nangyari sa inyo. Sabi ko, actually, yung anting-anting ko medyo mahina na nga eh. Nire-renew ko yan pag mahal na araw, pag Biyernes Santo, sa likod bahay namin. So, biro lang po yan, mga kapatid, joke-joke lang. Pero ibig sabihin, nahandan po talaga yung, nagpo-flow talaga yung grace ng Panginoon sa atin. So, it's not occasional, but we can experience it day to day. Okay, mga kapatid, pang-araw-araw na buhay, pwede natin ma-experience yung biyaya ng Panginoon, and it is our new position in Christ. So, you are not trying to earn favor from God. Hindi naman po, mga kapatid, to pinag-usapan natin that we are entitled, pero ang Panginoon, binigay po niya ito sa atin, no? Yung sinabing, you are now standing in it, you are now standing in the grace of God. So, hindi lang po tayo parang tumitingin na pwede nating ma-experience to. Hindi po tayo looking forward to experience the grace of God. We are now standing on it. Ang pangalawa po, mga kapatid, resurrection redefine what favor means. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, binibigyan po niya ng bagong meaning, bagong kahulugan, kung ano itong favor na ito, mga kapatid. Yung empty tomb, mga kapatid, yung bakanting libingan, it shocks most of the people.
Especially yung kaaway po ng gospel, no? Yung kaaway po ng Panginoong Jesus, nasyak po sila sa empty tomb. Bakit walang nakalibing? Because He was risen, okay? He was risen from the dead. At alam po ninyo, ito po yung nag-redefine what favor means. Before the resurrection, ang humanity po, tayo po ay nakaka-experience po ng guilt, nakaka-experience po tayo ng shame. Alam po ninyo, yung kasalanan, nagbibigay po yan ng kahihiyan sa atin. Okay? Yung kasalanan, ito po nagiging dahilan para magtakip po tayo ng muka. Alam po natin si Eva at si Adan, because of sin, naghanap po talaga sila na i-cover sa kanilang nakedness. So kahihiyan po talaga ang kasalanan. Ewan lang po natin kung yung mga nagkakasala na hindi po nahihiya, ewan po natin. Pero sa totoo lang po talaga, ang kasalanan, nagdudulot po ito ng guilt, hindi po tayo natatahimik, at nagdudulot po ito ng kahihiyan, because hirap ng loob, because it is a separation from God. Nalalayo po tayo sa atin pong Panginoon. But after the resurrection, the story has been changed. Nabago pong istorya, mga kapatid. At makikita mo natin dito yung exceptional favor ng atin pong Panginoon. At nagkaroon po ng napaka-powerful events sa atin pong buhay. Ano po yung powerful events po na ito? Tingnan po natin, from condemnation to justification. Ito po yung shifting of events na sinasabi po natin. May pagbabago na po ng istorya sa buhay po ng humanity. Meron pong condemnation sa atin, papunta po sa justification. Romans 8:1. Ito na naman po ang isang therefore na ginamit. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Very clear naman po yan, mga kapatid. So wala nang condemnation, hindi na mapapahamak ang sino mang nasa Panginoong Jesus. Dati po, we are guilty, we are condemned by the law. Okay, hindi po tayo makasunod sa batas. Kasi pag mayroon pong 10 commandments, nagagawa po natin yung siyam, pero natitisod po tayo sa isa at hindi po natin magawa. We are guilty. Ganun pa rin, mga kapatid. We are guilty of sinning. Hindi pa rin po talaga tayo makahango sa kasalanan kasi hindi po natin makompletong sundin po yan. And deserving po tayo ng judgment kasi nga hindi naman natin siya magawa. Ang sin po natin has a price tag. Ang laki-laki po ng price tag po niyan. And you can never pay for it. Hindi po kayang bayaran ng tao ang kasalanan. Okay? Kahit po ako mamatay, hindi ko kayang bayaran ng aking kasalanan. Ang kailangan na makapagbayad po niyan, isang righteous, isang makapangyarihan Diyos. O yan, ginawa po yan ng ating Panginoong Jesus. We could never pay our sins, but Jesus sacrificed Himself to the cross para po yan bayaran. Okay? Yan po ang dati po nating kalagayan. Pero dahil po sa resurrection, we are justified. We declared not guilty. Na parang wala po tayong ginawang kasalanan. Ito po ay, this is not ordinary forgiveness. This is exceptional favor. Parang gano'n, wala kang, alam niyo, wala kang pending case. Hindi ko kayo matanong kung nakulong na kayo, no? Pero malamang may alam naman kayo sa batas. Halimbawa po, kayo po ay napatawan ng kaparusahan kasi meron po kayo nagawa. Tapos nakapag-bail kayo, temporarily nakalaya po kayo. Pero temporary lang. Bakit temporary, mga kapatid? Bakit siya temporary? Kasi meron po kayong pending case, di ba? Yung pending case, sabi, hindi ka pwedeng mag-abroad, hindi ka pwedeng lumayo, di ba? House arrest, pwede kang ipatawag anytime. Kasi pending may pending case ka. Pero ito po, mga kapatid, wala ka ng pending case. Kasi sabi pa ng Panginoong Jesus, it is done. Okay? It is finished. Natapos na po niya. Binayaran niya na po, mga kapatid. This is exceptional favor. Okay? Hindi tayo probation.
probationary, parang gano'n, no? Parang sinusubok pa para ipataw sa atin yung talagang totally nakawalan po ng kasalanan. So, tinapos ni Kristo ang kaso mo doon sa krus. At yung kanyang muling pagkabuhay, ito yung pinaka-receipt, di ba? Pinaka-resibo na it is done. Talagang kinumpleto po niya yung pagbabayad sa ating mga kasalanan. You are not living in guilt anymore. You are not under guilt, but you live under grace. From rejection to acceptance. Ito po ang isang nagpabago din po ng ating kwento. Ephesians 1, 5 to 6. Ephesians 1, 5 to 6. Nung una pa tinalaga na niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Kristo, ni Hesus Kristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. So, before, mga kapatid, we are outsiders, we are rejected, okay? We are spiritually orphans, walang karapatang lumapit po sa Diyos. Pero sabi po niyan, dahil sa Panginoong Jesus, ito po ang ating kalagayan, because of His resurrection, we are no longer rejected, we are adopted, at tayo po mga kapatid ay napatawad na, and you are welcome to the family of God. Pwede po ulit natin palakpakan ng Panginoon. Ang hirap noon yung wala kang karapatang lumapit. Naalala ko po, na-involve po ako sa moral recovery program. So, noong nandito po ako nag-i-stay, may pagkakataon po pumupunta ako ng Krame. Ang mga kausap ko po doon ay ilang po mga major, okay? So, gusto po nila magkaroon ng recovery program. Minsan po, naatasan po akong umattend sa flag raising ceremony sa City Hall, dito sa Circle. Nagsalita si Mayor, okay? Si Mayor Jai nagsalita. Since nandun naman kami sa front seat, parang gusto ko lumapit at magpa-selfie kay Mayor. Pero pinigilan ko yung aking sarili kasi una, wala naman talaga akong access. Pangalawa, hindi ako kilala ni Mayor. Pangatlo, showbiz po kay showbiz. Ayoko pong mapahiya. Ayan, kasi di ba yung iba nga nagpapa-selfie sa akin, tapos ako makikiselfie kay Mayor, tapos hawiin lang ako ng mga hawi boys niya, di ba? Parang nakakahiya naman sa part ko yun, no? So, hindi ko na po itinuloy. Pinicturean ko na lang po siya sa malayo. Yung pong access po na mga kapatid, sabi natin, dati wala tayong karapatang lumapit sa Diyos. But now, mga kapatid, because of His resurrection, we are welcome. You are not just visitor of the kingdom. You are a child of a king, mga kapatid. You are a child of a king. Can you say amen to that, mga kapatid? Anak po tayo ng hari. Anak po tayo ng Panginoon, ng mga Panginoon. That is exceptional favor. You don't have to fight your place, di ba? Sa opisina, you fight for your place. Nakikipaglaban tayo para sa isang posisyon. Nakikipaglaban tayo, lalo iniisip natin, para sa atin yon. Entitled tayo ron. We fight for our place. But in the kingdom of God, mga kapatid, you already have a place in the kingdom of God. Hindi mo kailangan patunayan ng iyong sarili. Iniligay ka ng Panginoon, tinanggap ka ng Panginoon as His beloved. Mahal po tayo ng Panginoon. So, from powerlessness to authority. Ito po mga kapatid, isang magandang bagay. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka talunan. Alam po niya, madalas po, ang pakiramdam natin, we are defeated, di ba? Tingnan po natin yung verse. Dati po, pwede natin sabihin, talunan tayo kasi powerless tayo. Pero tingnan po natin, Ephesians 1:19 to 20. Ipinapanalangin ko rin na malaman nyo ang napakadakilang kapangyarihan. Kayo nyo say, mga kapatid, kapangyarihan. Nais kong malaman nyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos
para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Ang kapangyarihan ding ito ang ginamit niya upang buhayin niyang muli si Kristo at nang paupuin sa Kanyang kanan sa langit. So the same power na ginamit po ng God to raise Jesus Christ from the dead is the same power that God has given us. Therefore, mga kapatid, kung yung same power, sobrang lakas po niyan, mga kapatid. Kakaibang kapangyarihan po yan. We are spiritually powerless before. Kaya pwede nating sabihin, we are victims of sin. Tayo po, mga kapatid, sa kahinaan po natin at sa kawalan po natin ng lakas at kapangyarihan, tayo po ay laging biktima ng kasalanan. Tingnan po ninyo, laging dahilan po ng mga lalaki yan, mahina kasi ako Nadala ako ng aking kahinaan. So powerless, so powerlessness. We are victims of sin. We are bound by fear and defeat. Lagi po tayong talunan. But now, the same power that raised Jesus from the grave is now in us. Nasa atin po ito, mga kapatid. Hindi ka na alipin ng nakaraan, okay? You are not prisoner of the past. Di po ba madalas malungkot tayo kasi may mga nakaraan po tayo na hindi po natin matanggap. Amen po ba, mga kapatid? Meron po tayong mga pinagkagawa dati na wala pa naman tayo kasi kay Lord nun So parang hanggang ngayon, pag bumabalik sa atin, parang nahihiya po tayo. Pero hindi po tayo bilanggo ng nakaraan. We are not prisoner of the past. Hindi ka natalunan sa laban ng buhay. You are now victorious in Christ. Hindi pwedeng sabihin, lagi na lang po tayong talo, laging defeated, laging walang magagawa. We have authority because of the resurrection of Jesus Christ, and you can pray with power, okay? You can speak victory dahil po sa Kanyang resurrection. That is exceptional favor. Speaking of exceptional favor, pwede po nating i-entrust everything doon po sa same power na nagdala kay Jesus para bumangon po sa libingan. Ang empty tomb po, mga kapatid, is not just a symbol of Christ's victory. It is also a symbol of new identity. It is a mirror of new identity para po sa atin, mga kapatid. Dahil po sa Kanyang pagbangon muli at pagkabuhay, we are no longer condemned, but we are justified. We are no longer rejected, okay? But now you are accepted. We are no longer powerless, but you are empowered in Christ. Meron po tayong lakas, meron po tayong kapangyarihan. And number 3 po natin, mga kapatid, living in the resurrection favor. Ang kailangan po natin, mga kapatid, ipamuhay lamang po ito. Living in the resurrection favor. Ito pong resurrection, mga kapatid, hindi po, this is not something that we celebrate once a year, di ba? Lagi natin sineselebrate po ito It's a lifestyle. We can live it every day. Pwede po natin siyang ipamuhay sa araw-araw ng buhay natin. Every moment, mga kapatid. Dahil yung victory ni Jesus Christ ay isang bagay, isang karanasan na pwede po nating lakaran. This is a new realm, okay? New realm of favor. Isang katotohanan po ng pabor ng Panginoon. This is not ordinary grace. It's resurrection level favor na ini-empower po tayo ng atin pong Panginoon. Ano po pag-empower sa atin ng Panginoon? Favor to approach. Tayo po ay nakakalapit po sa Kanya. Hebrews 4:16, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Hindi ko po alam kung paano po tayo lumapit sa Panginoon at tumawag po sa Kanya. Ako po may mga pagkakataon, may difficulties din po ako sa aking peace of mind. Pero alam po ninyo, isa natutunan ko, talagang mag-pray kay Lord, lumapit po
lumapit po sa Panginoon with sincerity of heart. Ibukas po natin yung atin pong kalooban. Wala pong takot. We can come boldly before His throne. Makakalapit po tayo sa Kanya. Noong pong araw, alam po natin, di ba, Old Testament times, only the high priest could enter the most holy place. Okay? Tayo po hindi nakakalapit. Okay? Dahil makasalanan tayo, pwede po tayo makonsume. Once a year, ginagawa po yan ng mga priest. Tayo po restricted na gawin po yan. But now, the veil has been torn and the way has been open. Bukas na po yan mga kapatid. Hindi mo kailangan lumapit sa Diyos na parang may takot. Hindi mo kailangan lumapit sa Diyos na meron pong pangamba. Hindi mo dapat lumapit sa Diyos na meron pong hiya. May pabor ka para lumapit po sa Diyos. We can come boldly and confidently, not because of who you are, but because of what Christ has done for you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron po tayong access sa atin pong Panginoon. Hindi po natin kailangang mag-beg, okay, humingi ng awa sa attention po ng Panginoon. Kasi po, nahandyan na po yung kanyang tenga para pakinggan po tayo, okay? Tayo po ay meron pong binigay ang Diyos na dahilan to come boldly before His throne. Another thing is favor to overcome. Romans 8:11, if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, okay? Ito po yung motivation po natin mga kapatid, para po ma-overcome anything. Ito pong resurrection reality po na ito mga kapatid, ito po yung nagiging dahilan, ito po yung motivational hype natin para magawa yung dapat po natin gawin. Kasi sabi, if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, dapat nananahan po, buhay po ito sa atin, yung ganong klase po ng Espiritu. We have power over sin. You can rise above depression, fear, anxiety, temptation. You may be knocked down but you don't stay down. Dahil po meron po tayong kapangyarihan to overcome it, mga kapatid. Meron po ba kayong mga depression po ngayon, mga kapatid? Tingnan nga po ninyo yung katabi nyo kung nadidepress. Diba? May mga depression po ba? Okay. Minsan may mga depression, diba? May anxiety. Pero nakasalang din po tayo sa mga temptation. Anong klaseng temptation ang kinasasalangan po natin ngayon? Pero alam po ninyo mga kapatid, meron pong favor to overcome. Pwede po nating malabanan po ito mga kapatid sa tulong at biyaya ng Panginoon. We can overcome everything not by our might, not our strength, not by our strength, but by the resurrection favor of our Lord Jesus Christ. Alam po niyo mga temptation na yan, this is not about avoiding those trials. It's about rising above those trials. Yung pwede po tayong makapangibabaw. Kadalasan po ng naririnig kong kwento, puro kwento ng defeat. Pastor, talaga po nanghina po ako sa panahon pong ito. Okay? Parang kinarir na po natin yung lagi tayong mahina. Nanghihina na lang po tayo taon-taon, di ba? Parang hindi na po tayo maka-rise over this life. But, ang tanong po mga kapatid, nasan dyan yung power of resurrection to overcome? Dapat meron po tayo niyan. And favor to reign. Favor to reign, Romans 5:17. Those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. You can reign in life. Okay? Alam po ninyo, yung buhay po na ito, ang dami pong pressure. Diba? Ang daming problema na ibinibigay. Ang daming challenges na hinaharap po tayo. But we can reign over this life
Because the resurrection power of the Lord is in us. Namumuhay po ito sa atin. So we can reign over fear. You reign over circumstances, mga pangyayari, mga kapatid na dumadaan at naranasan po natin. At pwede po nating ma-endure everything dahil po sa kapangyarihan ng Panginoon. Dahil po sa authority na ibinigay po sa atin. Mga kapatid, let us celebrate this Resurrection Sunday na meron pong mind shift, meron pong pagbabago ng isip. Na alam po natin, we can reign this life, over this life. We can overcome this life. We can overcome any circumstances. Siya po ang kumikilos po sa atin. Ito po ay dakilang pabor sa atin ng atin pong Panginoon. You can experience that Jesus is alive and He is alive forevermore. This is not occasional. This is a day-to-day experience for us who believe in the Lord Jesus Christ. Pwede po natin talaga siyang maranasan sa buhay po natin. Kung meron po kayong mga battle, meron po kayong mga gusto na i-overcome sa inyo po mga sarili at kailangan po ninyo ang pabor ng Panginoon, exceptional favor, uncommon favor through the resurrection of Jesus Christ. Pwede po tayong tumayo. Tayo po ay mananalangin sa atin pong Panginoon. Yung resurrection, sabi natin, it changed our position. Nagpapabago po ito ng ating kalagayan. Dahil po, ang Panginoon, kinuha na po niya yung position po natin na makasalanan, okay? At tayo po ay makakatawid na from death to life, okay? From being condemned to being justified. Ang dami na pong ipinalit ng Panginoon sa kalagayan po natin. Kailangan na po natin i-declare, tanggapin po ito. And the resurrection of the Lord Jesus Christ, we can claim, mga kapatid, okay? Pwede po natin i-embrace, i-claim po natin what has been said in the Bible, what He has been said, because it is true. Alam po ninyo kung namatay yung nangako niyan, halimbawa po si Jesus Christ, ang daming pangako, tapos nung malibing po siya, hindi na siya nabuhay. Don't claim any promises from Him. Kasi po namatay naman siya. Pero yung mga sinabi po niya, even His resurrection, binanggit po niya yan. So dapat po nating pagtiwalaan, bigay natin yung pag-asa po natin sa Panginoon. Kasi lahat ng sinabi po niya nangyari at totoo. So we can claim every promises that has been said in the Bible dahil yan po ay totoo at yan po ay mabubuhay din po sa atin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagyang ito. Salamat po, Panginoon, that we have been empowered by your resurrection, Panginoon. Lahat po ng katotohanan na nakapaloob, Panginoon, sa inyong muling pagkabuhay. Ito po, Panginoon, ay motivation po sa amin na lalo pong umasa, lalo pong magtiwala, at lalo pong lumakad, Panginoon, sa inyo pong biyaya, sa inyo po, Panginoong grace. Thank you, Lord, sa mga kinuha po ninyong dati po naming kalagayan at pinalit niyo po kami, Panginoon. Pinalitan niyo po kami so that we can experience the newness of life, Panginoon. Nakasama po kayo. Salamat po sa kalapitan po ninyo, Panginoon, sa amin. Salamat po in experiencing that you are alive, in experiencing, Lord, your power that is working in us. Salamat po, Panginoon. Muli, palakasin po ninyo kami, samahan, at ma-overcome po namin, Panginoon, anything na mga nagiging struggle po namin, difficulties po namin sa buhay. Kayo po, Panginoon, ay buhay po sa amin. Salamat po sa inyo. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen.